Tama na. Henry. Okay ka lang? Nancy, bumalik ka. Bumalik ka talaga. Pasensya na, late ako. Sobrang busy ako sa trabaho sa mga nakaraang taon at hindi ako nakabisita. Pinahirapan kita ng sobra. Okay naman ako, masaya lang na nakauwi ka na. Nag-alaga ako ng matabang manok sa bakuran at pinatay para ipakain sa iyo, pumayat ka ng sobra. Henry, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa mga taong ito, saka tayo uuwi. Nancy, sa wakas nagpakita ka na. Kinupkop ka ni Tito Henry at pinalaki ka ng 6 na taon panahon na para bayaran mo siya. Malaki ang utang ni Asher sa akin. Pwede mong bayaran ang utang niya ngayon na nasa bahay ka na. Bayad ko utang niya? Nabibiro ka ba? Nancy, paano mo ako sinaktan? Kyle, May karapatan akong saktan ka. Niloko mo ang malungkot na matandang lalaki gamit ang utang na na-clear na. Meron ka bang kahit katiting na konsensya pa? Nancy, wag mong isiping makakatakas ka sa pagsaktan sa akin dahil lang babae ka. Papatayin kita. Ano pang hinihintay mo? Patayin siya. Kayo mga duwag, nagtatago sa likod ng ibang tao. Puwisat ka. Paano mo nagawang saktan si Henry? Tumakbo ka sa tatay mo at sabihin mo na bumalik na ako. Dinaya mo siya gamit ang peking ledger. Maniningil ako sa kanya agad. Layas. Sige, matapang ka. Hintayin mo lang. Sasabihin ko agad sa tatay ko, tara na. Henry? Umuwi na tayo. Hahabulin ka ba nila para manggulo? Kung alam ko lang na uuwi ka, sana lang ibinigay ko na ang bahay sa kanila. Huwag kang mag-alala ngayong bumalik na ako. Wala nang mga has na apihin ka muli. Huwag kang mag-alala, sir. Si Miss Jones ay naglalagay ng 300 million yuan sa investment at pinadalhan pa ako ng mamahaling personal na regalo. Gagawin ko ang welcome banquet bukas na talagang perpekto. Tandaan mo yan. Hindi mo kailangang manuyo sa mga big shot na tulad niya, pero huwag mong silang galitin. Oh, Kung gagawin mo, mawawalan ka ng trabaho sa pinakamabuti at sa pinakamasama, mawawalan ka ng buhay. sir, gets ko. Ihatid na kita. Wag na. Ingat. Tatay, kailangan mo akong ipagtanggol. Ano na naman ang ginawa mo? Hindi mo ba nakikitang abala ako? Bukas na ang banquet. Yung welcome banquet. Tatay, darating si Miss Jones? Ang head ng Jones Group? Eksakto. Isasama niya si Assistant Wood para mag-invest sa ating baryo at magbibigay ng malaking regalo. Malaking karangalan ito para sa ating pamilya. Mabuti. Pero tatay, bumalik si Nancy. Muntik na niya akong patayin sa pambubugbog at sumumpa siyang hahabulin tayo dahil sa kung paano natin ginamot ang pipi mong kapatid. Ano, alam ba niya na si Assistant Wood ay na-clear na lahat ng utang ni Asher sa sugal? Sa tingin ko, alam niya. Pero dad, ikaw lang, ako at si Assistant Wood ang nakakaalam ng totoo. Bluff lang yan para takutin tayo. Tama ka, kailangan nating ilagay sa lugar ang babaeng yan. Pero bibisita si Miss Jones bukas, hindi tayo pwedeng gumawa ng gulo ngayon. Dad, dapat ba akong tanggapin lang ang pagkakabugbog na ito ng walang dahilan? Tingnan mo ako, puro pasa ang muka at kamay ko. Anong dali? Hintayin mo ang banquet bukas pagkatapos umalis ni Miss Jones. Pagkatapos pwede mo nang gawin kahit anong gusto mo sa kanya. Sa ngayon, kailangan mong pigilan ang init ng ulo mo. Dad. Sige. Sinabi mo sa akin na maghintay hanggang bukas at gagawin ko, pero hindi pagkatapos ng banquet, kundi bago pa.
Gagawa ako ng malaking eksena para sa lahat. Gusto kong gawing aral ang sino man na maglakas loob na sumalungat sa akin. Tayo, Henry, may sasabihin ako sa'yo. tumayo ka at magsalita. Kailangan kong lumuhod. Para sabihin ito sa iyo. Sige, sabihin mo. Pinatay ko si Asher. Ano? Nakipagsabuatan siya sa mga gang outsiders. Nilustay lahat ng pensyon mo at pinalayas ka na parang asong kalye. Hindi ko na kaya, kaya pinutol ko ang kanyang mga paa at kamay at itinapon sa hukay ng buwaya. Henry! Henry! Henry, pwedeng mo akong saktan, sigawan, kahit patayin mo ako kung gusto mo. Binigyan ko siya ng maraming pagkakataon, pero hindi siya nagbago. Wala na talaga akong ibang pagpipilian. Henry, Si Asher ang may kasalanan ng lahat ng ito. Matagal ko nang alam kung gaano siya kasama. Galit din ako sa kanya, iyang walang pusong bata. Gusto kong hampasin iyang walang utang na loob na anak. Pero hindi ko magawa. Laman at dugo ko siya. Pinalaki ko siya mula bata. Ginawa mo ang hindi ko magawang gawin. Salamat sa'yo. Kung nabuhay pa siya, patuloy lang siyang mananakit ng tao. nagdulot ako na mawala ang anak mo. Sorry na talaga. Hindi kita sinisisi. Matagal na niyang dapat bayaran ang halagang yon. Tigilan na natin, wag na siyang banggitin. Wala nang ganong anak ang pamilyang Evans. Henry, ngayong wala na si Asher, ako na lang ang magiging anak mo. Aalagaan kitang mabuti. Lokong bata. Mabait kong anak. Kay! Henry, para salubungin ang investor, magkakaroon ng seremonya ng pagkatay ng baboy. Gusto ka nila doon. Huwag kalimutan. Pupunta kami. Tay, naghanda ako ng malaking regalo para sa bukas na picking sa baryo. Sa pagkakataong ito, gagawin kitang ipinagmamalaki ng buong baryo. Hindi na kailangan ng regalo. Masaya akong gumastos ng kahit ano para sa tatay ko. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Kukunin natin ang pipi na matanda at si Nancy sa piging bukas. Naiintindihan mo? Kyle, sinabi ng kapitan na ang investor ay darating bukas at sinabihan kaming huwag gumawa ng gulo. Manahimik! Sinusuportahan tayo ni Miss Jones kaya wala tayong dapat ikatakot. Nakuha mo? Nakuha ko, susundin namin ang sinabi mo. Sasaktan namin ang pipi na lalaki at si Nancy bukas. Henry, marami kaming karne ngayon, sobra-sobra para sa'yo. Okay lang, ang pagtulong sa baryo ay pinakamaliit na magagawa natin. Bilisan mo, sabihin kay Kyle na nandito na sila. Sige! Nancy, na-deliver na ang mga regalo. Tinanong ni Noah kung gusto mong tingnan. Oh, tatay, lalabas lang ako sandali. Babalik din ako agad. Mag-ingat ka. Umalis na si Nancy. Sundin ang plano ni Kyle. Magsisimula tayo sa pipi na matanda. Uy, hiwain mo ang pata ko. Sige. Hiniwa na. Ang sarap ng sabaw na ito. Pipi kang hayop. Gusto ko ng malaking piraso. Bakit mo hinihiwa ng maliliit?
Hiniwa na ito. Kung hindi mo gusto, kukuha ako ng bagong pata para sa'yo. Ayaw ko ng bago. Gusto ko itong orihinal na malaking piraso. Isabalik mo ito sa isang buong patang ngayon. Narinig mo ba? Uy, Nick, sobra ka naman. Lahat nagtutulungan para sa baryo at nagwawala ka dahil sa pata. Pinahayaan mo siyang hiwain tapos magrereklamo ka na mali ang hiwa at hinihingi mong buo ulit. Wala kang ang kwenta. Tumahimik ka. Wala kang pakialam dito. Ako na ang makikipag-ayos sa pipi. Magiging buo muli ang pata na iyan kahit ano pa man. Hindi ka makatuwiran. Ano ngayon? Patuloy ka lang sa pagsasalita at sasaktan din kita. Pare-pareho tayong mga taga-baryo. Paano mo ginaganyan ng mga tao? Ano kung ginaganyan kita? Kyle, nandito ka. Pinagputol-putol ng pipi na ito ang pata ko. Gusto ko yung buong malaking piraso, pero pinagputol-putol niya lahat. Sinabi niya sa akin na gawin ko. Hinati ko lang naman ang pata gaya ng dati at nag-alok ako na ayusin ito sa kanya. Pero tumanggi siya. Gusto ko lang itong mismong piraso. Baka bigyan mo ako ng masama. Tama na! Buti, magugustuhan ni Henry ang mga regalong ito. Pagdating ng iba pang regalo, ipadala mo sila agad. Huwag mag-antala. Naiintindihan. Gabi na, tara na. Oh, Tito Henry. Hindi naman sa hindi kita tutulungan, ikaw ang lumabag sa patakaran. Ako ang anak ng kapitan ng barangay. Hindi ako pwedeng magpabor sa sarili kong pamilya sa harap ng lahat ng mga taga-baryo, di ba? Ito ang deal. Lumuhod ka, kainin mo itong hilaw na karne at humingi ka ng tawad sa kaibigan ko. Okay lang ba? Oo, lumuhod ka at kainin mo! Paano ko kakainin ang hilaw na karne? Sinusubukan mo akong itulak hanggang sa aking limitasyon. Hoy, Tito Henry. Desidido akong sirain ka. Nasaan ang matapang mong anak? Tawagin mo siya para ipagtanggol ka. Subukan niya akong talunin. Sa tingin ko wala siyang tapang. Babae lang siya. Hindi siya maglalakas loob. Huwag kang maglakas loob, magsalita tungkol kay Nancy ng ganyan. Naghahanap ka ng gulo. Sa tingin mo kaya niya akong talunin. Makinig ka, matanda. Ito ang pagpipilian mo. Lumuhod ka at kainin ang karne na yan sa lupa o kaya'y kaladkarin ng mga tauhan ko ang anak mong babae dito para kainin ito kasama mo. Huwag mo siyang isali dito. Kung ganon, bilisan mo at lumuhod para kainin yan. Henry, huwag mong gawin yan. Ang hilaw na karne ay magpapasakit sa iyo hanggang mamatay. Tiyak na si Nancy ay... Tumahimik ka. Tigilan mo na ang daldal mo. Huling beses na kitang tinatanong, kakainin mo ba yan o hindi? Kung kakainin ko ito, ipapangako mo na iiwan mo si Nancy. Siyempre, laging tumutupad si Kyle sa mga pangako niya. Sige. Kakainin ko ito. Dali, kainin mo na. Kainin mo. Ayaw mong masaktan ng anak mo, di ba? Kainin mo. Ayan na, naubos ko na. Ngayon, tigilan na natin to. Sinong nagsabing quits na tayo? Hindi ako nangako ng ganon. Uy mga kasama, Kailanman. Paano mo babaliin ang pangako mo? Kinain ko ang karne tulad ng hinihingi mo. Dapat ay naayos na natin ito. putang ina mo. Tinalo ako ng anak mo at akala mo ang hilaw na karne ay sapat na para doon. Hindi ko alam na kaya mong maging ganito kawalang hiya. Ano pa bang gusto mo? Ano bang gusto ko? Makinig ka, matanda. Ikaw ay nagkakatay ng baboy, di ba? Ngayon, katayin kita tulad ng baboy. Gaano ito katagal? 2 minuto. Bilisan mo! Sige.
Mga lalaki, gapusin siya at hubaran. Painitin ang mantika para mapaso ang balat niya ahit lahat ng pangit niyang buhok. Saka natin siya hiwain. Sige mga lalaki, magtrabaho na tayo. Darating na ang mainit na mantika. Tito Henry, kapag tumama itong kumukulong mantika sa balat mo, masusunog ang isang patong ng balat. Huwag mo akong sisihin dito. Sisihin mo ang iyong anak na babae. Eto na. Henry, handa ka na ba? Tigil na. Aray, mukha ko. Tatay, anong ginawa nila sa'yo? Lumayo ka, hayaan mo ako. Hindi, wala ni isa sa kanila ang aalis ngayon. Lahat sila magbabayad sa ginawa nila sa'yo. Adam, tulungan mo ang tatay ko dito. Kung kahit isang hibla ng buhok niya ay masaktan, sasagot ka sa akin. Naiintindihan ko. Oh, Nancy, nagpapakabayani ka na. Tingnan natin kung kaya mo. Sige, tamaan mo ako. Kyle, okay ka ba? Mukha ba akong okay? Ano yung hinihintay mo? Patayin siya. Sino ka ba? Paano ka lumalaban ng ganito kagaling? Ako yung taong ayaw mong kalabanin. Sinabi ko sa'yo, huwag mong galawin ang tatay ko. Pumunta ka sa impyerno. Kapitan ng baryo ang tatay ko. Darating ang head ng Jones Group na may dalang 300 milyon yuan na proyekto at mga mamahaling regalo para lang makita siya. Galawan mo ako ulit at lahat ng tao dito mamamatay ngayon. Sabi mo may dalang regalo si Miss Jones? Tama, kunin mo na ang pipi mong tatay. Lumuhod kayo at yumukod ng 100 beses sa akin, tapos gumapang kayo sa pagitan ng aking mga binti. Kung hindi, kapag dumating si Miss Jones, pahihirapan ko kayo hanggang mamatay. Sa tingin ko hindi ka abot para hintayin siya. Adam, kunin mo ako ng patalim. Sige. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong patayin. Kung saktan mo ako, kapag dumating si Miss Jones, papatayin ka niya at ang pipi mong tatay ng magkasabay. Sabi mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Kyle. Kyle? Tatay, ipaghiganti mo ako. Patayin mo ang babaeng ito. Ipaghihiganti kita. Nancy, ikaw ay walang kwentang basura. Kung hindi ko kayo hiwa-hiwain at ang pipi na yan at pakainin ang mga bangkay ninyo sa mga aso ngayon, babaliktarin ko ang pangalan ko. Bilis, ipaalam sa buong nayon. Kunin ang lahat ng malalakas na taga-nayon dito na may mga kasangkapan. Magkita tayo sa welcome banquet. Magpapadugo ako ngayon. Jan, baliw ka ba? Malapit nang dumating si Miss Jones. Kung papatayin mo ang isang tao, ang buong nayon ay madadamay sa'yo. Nawalan ng kamay ang anak ko. Wala akong pakialam kung si Miss Jones o isang malaking tao kahit na ang Diyos mismo ang bumaba. Walang makakapigil sa akin sa pagpatay sa kanila.
Binibini, masyado kang malupit. Nagbayad na siya. Makinig ka sa akin, ilabas mo muna si Henry dito, baka may paraan pa. Talaga? Oh, ang Evans ang pinakamayaman sa J-Cheng. Bumisita pa si Miss Jones sa kanila. Hindi mo sila kayang labanan. Tumakas ka na ngayon habang may pagkakataong ka pa. Tumakas? Mali ka sa dalawang bagay. Una, hindi lang basta puputulin ang kamay niya ngayon. Ikalawa, si Miss Jones ay nagdadala ng mga regalo at isang 300 milyong yuan na pamumuhunan sa nayon, ngunit hindi para sa kanya, para sa iba. Ang kagaguhan. Ibig mong sabihin, ang kanyang mga regalo at pamumuhunan ay para sa iyo imbes na sa akin? Eksakto, nandito siya para sa tatay ko, si Henry Evans. Ano? Wala yang kwenta. Tingnan mo nga ang sarili mo. Pipi at walang kwenta ang tatay mo. Paano siya mananalo ng pabor mula kay Miss Jones? Dahil ang Miss Jones na sinasabi mo ay anak ng tatay ko. Anong sabi mo, Miss Jones ka? Nancy, alam kong may connection ka at gusto mo akong ipaglaban, pero huwag kang magsabi ng ganyan. Wala yun kung mamatay ako, bata ka pa. Huwag mong idamay ang lahat ng mga taga-baryo sa gulo na ito. Nancy, tama ang tatay mo. Kumakalat ang balita na si Miss Jones ang pinakamayamang tao sa J-Cheng. Hindi tulad nating mga magsasaka ng baboy at isda. Oo, Nancy. Narinig mo ba yon? Wala ka lang, pinalaki ng pipi. Wala kang pinag-aralan, hindi ka naman nag-aral ng maayos sa loob ng maraming taon. Hindi ako naniniwala kahit isang segundo. At pusta ko, kahit ang sarili mong tatay hindi rin naniniwala sa kasinungalingang ito. Maniwala ka man o hindi. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Bago dumating si Miss Jones, ikaw at ang anak mo dapat magpakamatay na kayo. Kung hindi, lilipulin ko ang mga Evans sa baryong ito. Ang ridiculous naman, isang ulila na pinalaki ng pipi na nagpapanggap na malaking tao, nagtuturo sa akin kung ano ang gagawin. Mukhang handa kang mamatay. Nandito na ba lahat? Nandito na ang lahat. Nandito na ba lahat? Nandito na lahat. Kunin ang mga gamit nyo, patayin sila! Patayin sila. Mga tao, huminahon. John, huminahon ka. Maraming tao ang nanonood sa'yo. Pwede ka pang umatras bago pa ito maging ganap na wala sa kontrol. Darating na si Miss Jones. Tigilan na ang kakadaldal. Dahil magkamag-anak tayo, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, kitilin mo ang sarili mong buhay at patawarin ko ang tatay mo o papatayin ko siya at gagawin kitang mabuhay sa mas masahol pa sa kamatayan. Pumili ka. Pinipili kitang mamatay. Sige, hinihingi mo yan. Ipapadala kita sa libingan mo ngayon. Mga lalaki, kung sino man ang pumutol ng ulo ng basurang ito ay makakakuha ng 1,000,000 yuan. Mabuti. Mga bobong tao, Adam, kailan darating si Noah? Darating siya sa loob ng 2 minuto. Malamang hindi na sila mabubuhay ng ganoon katagal. Paano nangyari ito? Tigilan mo yan. Nandito na si Assistant Wood. Sigurado kang mapapahamak. Mr. Wood, tulungan mo ako. Banta ng babaeng ito na patayin ako. Sabi niya siya si Miss Jones. Sinaktan niya ang ilan kong tauhan at pinutol ang kamay ng anak ko. Assistant Wood, totoo ang bawat salita niya. Salamat at dumating ka. Kung hindi, ang lugar na ito ay magiging duguan. Bilisan mo at arestuhin siya. Ang kapal ng mukha mo? Sir, bakit mo ginawa yon? Wala kang respeto kay Miss Jones. Paano mo na-question ang ginawa ko? Miss Jones, pasensya na at nahuli ako. Patawarin mo po ako. Sandali, ibig sabihin siya si Miss Jones? Tama, ang taong nasa harap mo ay ang opisyal na chairwoman ng Jones Group, si Miss Jones. Nandito lang ako ngayon para isagawa ang direktang utos ni Miss Jones. Imposible. Hindi iyan totoo. Isa lang siyang ulilang gala pinalaki ng isang pipi, walang kwentang basura. Paano siya magiging chairwoman ng isang korporasyon? Si Miss Jones ay gumugol ng 5 taon nagpakahirap upang itayo ang isang malaking business empire. Bumalik siya sa kanyang bayan ng may karangyaan upang suklian si Henry sa pag-aalaga sa kanya noong mga nakaraang taon. Pero kayo ay sinubukang dayain si Henry sa 10 milyong yuan na bayad sa demolisyon para sa kanyang bahay. Binubuli at sinaktan ninyo siya, karapat-dapat kayo sa darating sa inyo. Hindi ito maaaring totoo. Hindi ako naniniwala. Kung siya talaga si Miss Jones, bakit hindi niya sinabi mula pa sa simula? Tiyak na kinuha ka para gawin ang pagpapanggap na ito. Yun lang ang tanging paliwanag. Matigas pa rin ang ulo, ha?
Sinabi ko sa iyo kung sino ako at binigyan kita ng pagkakataong umatras. Itinapon mo ito at ngayon huli na para sa paghingi ng tawad. Miss Jones, pakiusap sabihin mo sa amin kung paano mo gusto mong harapin ang mga taong ito. Sa loob ng maraming taon, nakita nila na ang tatay ko ay matanda at pipi at patuloy na niyuyurakan ang kanyang dignidad. Ngayon, sinubukan pa nilang patayin siya. Kaladkarin silang lahat palayo at ipakain sila sa mababangis na hayop sa mga burol sa likod. Sige po. Pakawalan mo ako. Ako ang puno ng barangay. Ang panganay kong anak na si Leo ay nagtatrabaho sa ilalim ng Scarface mula sa Serious Society. Kahit gaano karaming pera ang meron ka, bagong yaman ka lang na walang hiya. Hipuin mo ako at ipapapatay ka ng anak ko. Teka, yung Scarface mula sa Serious Society? Tama, ang anak ko ang top enforcer niya. Natatakot ka na ba? Hayaan mo akong makalaya at baka pakiusapan ko siya na gawing hindi gaanong masakit ang pagkamatay ninyo. Ang pagbanggit mo sa kanya ay nagpaalala sa akin ng takas na ito at ng walang kwentang anak mo. Kalad ka rin ang lahat na sumali sa labanang ito palayo. Sabihin sa mga tauhan na asikasuhin sila ng maingat. Naunawaan po. Pakawalan mo ako. Maghihiganti sa iyo si Leo para dito. Tandaan mo ang sinabi ko. Ma'am Jones, pakiusap, huwag mo akong patayin. Lahat ng ito ay gawa niya, wala akong kinalaman dyan. Sigurado ka ba? Sinusumpa ako. Simpleng tao lang ako, naghahabol ng maliit na kita, hindi ako mangahas manloko o gumawa ng karahasan. Miss Jones, nakita niyo naman kung paano ako nagtrabaho para sa baryong ito sa loob ng maraming taon. Maawa po kayo sa akin. Sige, pababayaan kitang mabuhay sa ngayon. Pero kung marinig ko na gumawa ka pa ng walang utang na loob na gawain, wala na akong awa sa'yo, lumayas ka sa paningin ko. Salamat po, tatandaan ko yan ng mabuti. Tatay. Naging napakasama kong anak na pinahirapan ka sa loob ng 13 mahabang taon. Wala nang mga api sa'yo kailanman. Dito mismo sa harap ng lahat ng taga-baryo, ginagawa ko ang formal na pahayag na ito. Ako si Nancy Jones, kinikilala ko si Henry Evans bilang aking tunay na ama. Tumayo ka, anak. Hindi kita sinisi kahit isang beses. Palagi mo akong inalagaan at yun lang ang mahalaga. Tatay, umuwi ako para sa dalawang pangunahing dahilan. Ang una ay patunayan ang iyong halaga sa lahat. Paano? Noah, Nandito ako. dalhin mo ang regalo na inihanda ko para sa tatay ko. Sige po. Tatay, ito ang aking tanda ng pasasalamat bilang iyong anak na babae. Tingnan mo, Wag. Masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. nararapat mo ang bawat piraso nito. Henry, ipakita mo sa lahat ng taga-baryo. Hayaan mo silang makibahagi sa iyong swerte. Oo, Henry, ang bait ng puso ni Nancy. Solid gold ito. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi pera ang mahalaga dito. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa ginto. Bagay na bagay kay Henry ang mga salitang ito. Sa ganang birtud, walang hanggang karangalan. Tatay, karapat dapat ka sa karangalang ito. Ngayon, isasabit ko ang plaque na ito para makita ng lahat. Gusto kong malaman ng lahat na ang tatay ko ang pinakamahusay, pinakarespetadong tao sa Gauxin Village. Tatay, may isa pa akong sasabihin. Nakikinig ako. Sa pangalan ng Jones Group, magtatayo ako ng pondo para sa pagpapaunlad ng kanayunan. Maglalagay ako ng paunang 300 milyong yuan para punduhan ang pagpapaunlad ng nayon at mga proyektong infrastruktura. Una, magtatayo ako ng bagong tahanan para sa matatanda at paaralang elementarya. Bawat taga-nayon na 70 pataas ay libreng maninirahan doon habang buhay at lahat ng bata sa nayon ay makakakuha ng libreng pag-aaral.
At nangangako ako sa lahat ng narito, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para masiguro na ang bawat taga na yon ay nakatira sa magandang villa at ay magdadrive ng luxury car sa loob ng 1 taon, namumuhay ng komportable at masagana. Ang bait mong anak, naging sulit lahat ng hirap ko. Tatay, ang iyong mga araw ng ginhawa ay nagsisimula pa lamang. Dad, ang mga araw mo ng ginhawa ay nagsisimula pa lang. Sige, Umuwi na tayo. Noah, ibinibigay ko ang buong konstruksyong ekolohikal sa kanayunan sa iyong mga kamay. Simulan mo agad. Naintindihan. Ang bait ni Nancy. Pinalaki ni Henry ang isang kahangahangang babae. Talagang kahanga-hanga. Bumalik si Leo Evans sa J-Cheng? Dumating siya ng hapon at dumiretso sa taguan ni Scarface. Nag-usap sila nang sarado ang pinto sa loob ng 30 minuto at parehong mukhang kahina-hinala nang lumabas sila. Si Scarface ay hindi kailanman dumudumi ng sarili niyang kamay. Lagi siyang nagpapadala ng mga alipores para pumatay. Hindi niya bibigyan si Leo ng ganoong kalaking backup kung hindi siya lubos na kumpiyansa na gagana ang plano nila. Kung desidido siyang patayin ako, kailangan niya akong habulin mismo. Bantayan mong mabuti ang bawat galaw nila. Ipaalam mo agad sa akin kung may anumang kakaibang mangyari. Gagawin ko. ang bagong damit na ito ay kakaiba sa pakiramdam ko. Tay, bago itong damit, isuot mo lang ng madalas para masanay. Hindi ba maganda ito sa'yo? Mukha kang 10 taon na mas bata dito. Mahigit 50 na ako, hindi na ako bata. Ang tanging hangad ko ay pakasalan mo ang binatang iyon mula sa land para mahawakan ko ang apo ko balang araw. Hindi ba silang lahat lumipat pabalik sa lungsod? Kahit na lumipat sila, ang kanilang pinagmulan ay narito pa rin. Si Masterland ay nagtanong kung balak mo pa bang pakasalan si Ryan. Nagtanong si Masterland kung balak mo pa bang pakasalan si Ryan. Alam kong mayaman ka at makapangyarihan ngayon. Mukhang mababa sila para sa iyo. Kung nagbago ang isip mo, kakausapin ko siya. Tay, huwag kang mag-alala dyan. Pakakasalan ko si Ryan. Talaga? Siyempre. Noong bata pa kami, magkasintahan at napakabuti niya sa akin noon. Hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa kanya dahil lang may pera ako ngayon. Kung siya pa rin ang dati, hindi ako tutol na mamuhay ng simpleng buhay magsasaka kasama siya. Ang buti mong anak. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo ang nasa isip mo. Pupunta kami sa kanila bukas pero ayokong ma-overwhelm siya. Magdadrive ako ng simpleng kotse at magkunwaring ordinaryong tao para hindi siya ma-intimidate sa aking estado. Napaka-considerate mo naman. Inisip mo na ang lahat. Susunod ako sa'yo. Ihahatid kita sa iyong kwarto. Nancy, pakakasalan mo ba ako? Wala akong pera o estado ngayon. Hindi ko kayang bilhin ng magarbong pulseras para sa'yo. Pero kapag naging mayaman na ako, bibilhan kita ng pinakamarangyang pulseras na kayang bilhin ng pera. Sige. Hihintayin kita. Ryan? 30 taon na ang lumipas. Ikaw pa rin ba ang dating lalaki? Oh, Henry. Henry, 30 taon at sa wakas ay dumalaw ka na. Pumasok ka, mag-usap tayo. Tara, pasok na tayo. Ma'am, tingnan mo ang pipi na matandang lalaki na gumagawa ng kakaibang ingay. Kung si Ryan ay talagang magpapakasal sa isang babae mula sa pamilyang ito, mawawala ang ating dignidad sa bayan. Sa tingin mo ba gusto ko yon?
Nakasuot siya ng mumurahing basahan, hindi man lang kasing ganda ng mga damit ng katulong natin. Nawalan na ng bait si tatay. Nagbibiro lang si Ryan tungkol dyan pero ang lolo mo ay sineseryoso ito ng todo. Lubusan. Henry, inaasam-asam ko ang araw na ito bawat taon. Natatakot akong mamatay bago kita makita muli. Pero nandito ka na. Maari na akong mamatay na kontento. Lolo Ian, madalas kang banggitin ng tatay ko. Sinasabi na ikaw ay ang pinakamarunong na guro. Sige, iyan ang lahat ng papuri ng mga taga-bayan. Ikaw si Nancy, di ba? Malaki ka na ngayon. Naalala ko pa, may 2 maliit na tirintas ka at mahiyain ka noon. Lumaki ka na at naging napakagandang babae. Ang sama ng kapalaran, totoo. Si Ryan ay sobrang abala sa isang malaking proyekto ng kumpanya ngayon. Wala talaga siyang libreng oras. Kung hindi, matagal na sana siyang dumating. Sinabi ng tatay ko na mahalaga ang trabaho para sa mga kabataan. Ito ay isang real estate development proyekto sa ilalim ng Jones Group. Inilagay nila si Ryan sa buong pamamahala ng buong proyektong ito. Gumugol siya ng mga taon sa pagbuo ng matatag na reputasyon sa linyang ito ng trabaho, kaya lubos siyang pinagkakatiwalaan ng lahat. Hindi niya talaga matanggihan ang alok. Jones Group? Lumalabas na ang team ko ay nakakuha ng partnership sa kanya ng aksidente. Nancy, narinig mo na ba ang Jones Group? Siyempre, Jones Group. Nancy, narinig mo na ba ang Jones Group? Siyempre, ako, ang Jones Group ang pinakamalaking korporasyon sa Jicheng. Lumaki si Nancy sa probinsya, kaya hindi nakakagulat na hindi niya ito narinig. Miss Land, mukhang pamilyar ka sa mga taong lumaki sa baryo. Grace, bantayan mo ang asal mo sa harap ng mga bisita natin. Mga bisita? 2 lang silang dukha na gustong umangat sa lipunan. Paano mo nasabi yan? Itong babae, Lolo Ian, huwag kang magalit. Natural lang na minamaliit ako ni Miss Land. Pero magiging pamilya na tayo. Sana magkasundo tayo ng maayos. Akala mo ba karapat-dapat kang makipagkaibigan sa akin? tumahimik ka at lumabas ka sa paningin ko. Grace, tama na. Lolo Ian, matagal na kaming hindi nagkita ni Ryan. Pupuntahan ko siya mamaya. Tama si Nancy. Dapat kong inisip ito ng mas maingat. Sobrang saya ko lang. Doris, tawagan mo ang kumpanya at ipaalam kay Ryan. Sabihin mo sa kanya na papunta na si Nancy ngayon. Gusto mong mag-isa kang pumunta? Dad, nasa downtown ng opisina, mabilis akong makarating doon. Dito ka lang at makipag-usap kay Lolo Ian. Bihira tayong makabisita sa kanya. Si Nancy ay napakamaalalahanin. Henry, pinalaki mo ang isang napakamagalang na anak na babae. Miss Jones, tinawagan ko na ang young master. Pupuntahan ko siya. Sige, umalis ka na. Oh, at isa pa, pakiusapan mo si Ryan na ihatid ka sa bahay mamayang gabi. Sabay tayong mag-dinner. Sige, bye! Ryan? 13 taon na mula nung huli tayong nagkita. Mr. Land, narinig ko na pina-arrange ng lolo mo ang isang arranged marriage para sa iyo. Ngayon, ang fiancé mo ay dumating na sa iyong pintuan. Natatakot ka bang iiwan kita? Siyempre, natatakot ako. Siya ang fiancé mo at tapos na ang usapan. Anong fiancé? Nagbiro lang ako kay Lolo 10 years ago pero siniseryoso niya. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahalaga sa akin at ikaw lang ang gusto ko. Pasensya na, Miss Jones. Hindi masagot ni Mr. Land ang tawag ngayon. Gusto mo bang mag-reschedule sa ibang araw? Kailangan kong makausap siya ngayon. Tawagan ko ulit siya.
Mr. Land, tigilan mo na. Busy ako, tigilan mo ako ng tawag. Malamang na-stuck si Mr. Land sa meeting. Hindi ko alam na ang mga meeting ay may kasamang sigawan na ganyan. Miss Jones, hindi ka pwedeng pumasok nang walang pahintulot ni Mr. Land. Pinipilit niyang pumasok sa opisina ni Mr. Land. Pigilan siya! Pinaghihigpit ang lugar ng opisina ito. Umalis po kayo. Rhineland, Sino ba yan? Nancy, sinong nagpahintulot sa'yo na pumasok dito? Lumabas ka! At ikaw, lumabas ka. 3 minuto. Ano? Bibigyan kita ng 3 minuto. Isipin mo kung paano mo ipapaliwanag sa akin. Ipaliwanag sa'yo. Nancy Jones? Sino ka ba? Nancy Jones? Sino ang tingin mo sa sarili mo? Ang huling tao na nagsalita sa akin ng ganyan ay pinutol-putol at itinapon sa mga asong kalye. Nagbibiro ka ba? Akala mo ikaw ang reyna ng J-Cheng? Tinatakot mo ako? Alam ko kung bakit ka nandito. Gusto mo akong pakasalan. Pumayag lang ako dahil naaawa ako sa'yo. Pero sa totoo lang, pakakasalan ko kayong dalawa. Talagang dalawahan ka, di ba? 13 taon na simula nung naghiwalay tayo. Hindi ko inakala na magiging walang hiya at bastos na tao. Ako ang walang hiya. Sigurado akong hindi mo alam ang kapangyarihan ng pera. Kaya naman nakulong ka sa makitid mong pag-iisip. Ako si Land Ryan, nag-iisang tagapagmana ng Land Group. Kakapirma lang namin ng partnership sa Jones Group. Kalahati ng mga pamilya sa syudad na ito ay papatay para ipakasal ang kanilang mga anak na babae sa akin. Pero probinsyana ka lang, may tatay kang pipi, nakasuot ng mumurahing damit sa palengke at kumakain ng simpleng pagkain araw-araw. Kung makapakasal ka sa Land, biyaya na yan para sa buong angkan mo. Kaya kahit ano pang gawin ko sa labas, wala kang karapatang magalit o magtanong sa akin. Naiintindihan mo ba? Malinaw na hindi mo naiintindihan. Jones Group, ha? Kaya kong ipahinto sila sa lahat ng kooperasyon sa'yo sa isang tawag lang. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Sino ba ang pamilya mo? Paano ka makakapagsalita ng ganyang kalokohan? Bitawan mo ako ngayon din. Sino ka para utusan ako? Puta ka. Visit. Katayang taon na tayong magkakilala. Pinanghawakan ko pa rin ang dati nating samahan. Palaging mabait sa akin, si Lolo Ian. Kaya noong nasa krisis ang Land Group, balak kong tulungan ka. Pero hindi ko inakala na sa sandaling handa akong tumulong, ikaw ay naghukay ng sarili mong libingan. Akala mo kaya mo akong takutin? Isang babaeng taga-baryo na nag-iipon ng barya sa pamamagitan ng pamumulot ng basura kasama ang pipi mong matanda. Tumahimik ka! Wala kang karapang banggitin ang tatay ko. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang pag-asa na ibinigay niya sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Gusto mong pakasalan ang babaeng iyon? Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Ito ang engagement paper. Simula ngayon, formal kong tinatapos ang lahat ng ugnayan sa engagement natin. Nabaliw ka na sa pagkansela ng engagement natin. Eh ano kung ako nga, bibigyan kita ng konting respeto ngayon dahil sa respeto kay Lolo Ian. Pero huwag mong asahan na magiging maluwag ako sa'yo kung magkita tayo muli. Nancy, bumalik ka. Bakit mo tinapos ang engagement natin? Ano ang karapatan mong gawin iyon? Mr. Land, okay ka lang ba? Umalis ka dito. Naglakas loob si Nancy na saktan ako at kanselahin ang engagement natin. Pagsisihan niya lahat ng yon, pipilitin ko siyang lumuhod sa paanan ko at humingi ng tawad.
Uy, turuan mo si Nancy ng matinding leksyon. Walang problema sa pera. Nancy, antayin mo lang. Malalaman mo kung ano ang mangyayari kapag sumalungat ka sa akin. Mr. Evans, inutusan ako ni Ryan Land na patayin si Nancy Jones. Si Nancy Jones? Yung pumatay sa buong pamilya ko? Hindi sapat ang simpleng pambubugbog. Putulin mo ang ulo niya. Gusto kong ilagay ito sa puntod ng aking ama. Naiintindihan. Tapusin ang lahat ng kontrata ng kooperasyon sa Land Group, walang eksepsyon. Pero ang Land Group ay nasa bingit ng kakulangan sa kapital. Kung aalisin natin lahat ng pondo, ang buong kumpanya nila ay pwedeng gumuho magdamag. Si Ryan ang may kasalanan nito. Sundin ang utos ko. Sige. Wow! Ang ganda niya. Mukhang jackpot tayo. Sino nagpadala sa'yo? Sige, ang kalmado mo. Papabilisin ko na ang kamatayan mo. Si Mr. Land nagbayad para saktan ka. Ryan? Oo, takot ka. Maghubad ka muna para sa amin. Hayaan mo kaming magsaya at baka maging maluwag kami sa'yo. Kayo lang lahat? Wow, ang yabang mo talaga. Gusto ko ang mga babaeng maangas. Ako muna ang magsasaya sa kanya. Sige. Sino ka ba, gago? Wala kang pakialam. Hindi ka karapat dapat malaman. Bumalik ka at sabihin kay Ryan. Kukunin ko ang munting regalo niya ngayon. Pero may mas matinding regalo ako na naghihintay sa kanya. Iniisip ko kung kakayanin niya ito. Umalis na kayo? Bitch, maghintay ka lang. Hindi ka makakatakas dito. Umalis na tayo. Ryan, hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha mo kapag nalaman mo ang totoo. Hello? Mr. Land, nagkamali kami sa trabaho. Nagkamali kayo. Kayo 5, hindi nyo kayang talunin ng isang babae? Wala kaming alam kung saan natuto siyang lumaban. Nakakatakot ang galing niya. Hindi man lang kami nakatama bago niya kaming lahat tinumba. Mga talunan. Hindi ito pwedeng matapos. Pinahiya ako ni Nancy ng sobra. Hindi ko siya hahayaang makawala ng ganun kadali. Papalampasin ko ang huling pagkabigo mo, pero may isa ka pang trabaho para sa akin. Sir, ano ang utos? Dalhin ninyo sa akin ang pipi na tatay ni Nancy. Kapag dinala ninyo siya rito, ililipat na ang pera. Kung mabigo kayo sa pangalawang pagkakataon, sisingilin ko kayo sa lahat ng pagkakautang. Naiintindihan ko, sir. Hindi namin ito pababagsakin. Kung mabigo kami, puputulin namin ang sarili naming mga kamay. Mabuti. Nancy, puta ka. Ngayon malalaman mo ang presyo ng pagsuway sa akin. Hindi ka ba pwedeng mag-relax? Gusto mo ba akong patayin o ano? Oh, sino na naman ang tumatawag sa akin? Ryan, may problema tayo. Oh, sino kaya ang tumatawag sa akin? Magsalita ka. Ryan, may problema tayo. Kakabawi lang ng Jones Group ang lahat ng ating joint projects at pondo. Wala nang natira para sa atin kahit 1 sentimo. Ano, binawi ng Jones Group ang investment nila. Ang mga bangko ay naniningil na ng kanilang mga loan. Kung hindi tayo makakapaglabas ng pera bukas, ang bangkarote ng Land Group lalabas sa front page bukas ng umaga.
Mr. Land, huwag kang mag-alala. Maraming assets ang land. Wala kang alam. Ang funding ng Jones Group ay bumubuo ng 80% ng kabuuang assets natin. Kung bawiin nila, wala na tayo. Naririnig mo ba? Bastard, sino ang inaway mo? Nakapag-lock in na tayo ng isang preliminary cooperation deal. Bakit ang Jones Group biglang umatras sa pondo? Nalaman na ng mga shareholders, lahat sila ay galit na galit. Tay, wala talaga akong ideya kung ano ang dahilan nito. Wala akong pakialam kung alam mo or hindi. Diretso ka sa Jones Group ngayon. Lumuhod, yumuko, gawin ang lahat para maayos ang gulo na ito. Kung mabigo ka, paalam na sa titulong tagapagmana ng Land Family. Ano bang nangyayari? Jones Group. Kailangan kong makipagkita sa presidente nila at magmakaawa sa kanya para bawiin ang desisyon niya. Umuwi ka na, Nancy? Masaya ba si Ryan na makita ka? Tay, kailangan kitang makausap tungkol sa isang seryosong bagay. Anong problema? Tinapos ko na ang engagement ko kay Ryan. Akala ko nagkakasundo kayo. Matagal na kayong magkalayo, nagkaroon ba ng hindi pagkakaintindihan? Tay, huwag kang mag-alala. May ipapakita ako sa'yo. Pumunta ako sa opisina ni Ryan at nahuli ko siyang may kasama na ibang babae. Pagkatapos, inalam ko ang kanyang mga ibang babae. Eto, marami siyang naging babae. 12 ng babae sa mga taong ito. Bastardo. Napakabait niyang bata noong lumalaki siya. Paano siya naging ganito? Pinagkanulo ka niya at sinayang ang lahat ng magagandang aral na itinuro ni Ian sa kanya. Tay, 13 taon na ang lumipas, wala nang katulad ng dati. Ngayong nakipaghiwalay na ako sa kanya, hindi na tayo dapat magtagal dito. Tama ka. Laging mabait si Ian sa atin, though. Dapat tayong magpaalam bago tayo umalis ng bayan. Sige, kakausapin ko siya. Mr. Evans, huwag po kayong mag-alala. Hindi ako mabibigo ngayon. Nancy, Henry, anong problema? Mukha kayong masama ang lagay. Lolo Ian, may sasabihin ako sa'yo. Sige. Opisyal lang tinanggal namin ni Ryan ang engagement. Bakit? Ngayon, nakita ko siyang may kasamang ibang babae. At hindi siya naging tapat sa lahat ng mga taon. Walang utang na loob na hayop. Lolo Ian? Ang yaman ng aming pamilya. Lumaki ng husto sa paglipas ng mga taon. At sinira ko siya. Dapat nakita ko na magiging pabaya at hindi tapat. Nancy, talagang binigo kita. Lolo Ian, hindi ko nakalimutan ang lahat ng kabutihan mo sa akin. Puno ako ng hiya. Ang tatay mo ay pinalaki kang mabuti pero ang apo ko, hindi karapat-dapat ang pamilyang Land sa isang mabuting babae tulad ni Nancy. Hindi mo ito kasalanan, napunta si Ryan sa maling landas. Huwag mo akong subukang aliwin. Nabuhay ako ng mahirap, tapat na buhay sa lahat ng araw ko at ngayong malapit na ako sa katapusan, dumating ang sakunang ito.
Ngayong aalis ka na, sobrang nahihiya akong hilingin kang manatili. Maaari kang umalis. Magpapadala ako ng mga tao para ihatid ka palabas. Okay lang, Lolo Ian. Kaya kong magmaneho. Ingatan mo ang sarili mo. Gagawin ko. Henry, Sir, lumabas lang si Nancy at yung pipi. Hindi natin kaya yung babaeng iyon mag-isa. Ang target natin ay yung matandang pipi. Sasalakay tayo kapag wala na si Nancy. Entendido. Ang sakit ng puso ko para sa'yo. Akala ko talaga makakasama mo ang isang mabuting lalaki. Oh, Dad, huwag po kayong malungkot. Hindi po ito ang katapusan ng lahat. Maghintay po kayo rito sandali. Kukunin ko po ang sasakyan. Nancy, Ano? nasa grupo si Ryan, gusto kanyang makita. Ayaw ko siyang makita. Kung pumunta siya ulit, hayaan mo na lang siyang umalis. Sige. Dad? Tatay! Noah! Kinidnap ang tatay ko. Kunin mo lahat ng traffic sa lungsod surveillance cameras ngayon din. Kailangan kong malaman kung sino ang gumawa nito sa loob ng 2 oras. Naunawaan. Magpakasinsero ka, gago. Mr. Evans, nakuha namin yung pipi. Kontakin si Ryan para sa susunod na utos. Sundin mo ang lahat ng sasabihin niya, aayusin ko ang iba pagdating ko. Hoy, tawagan si Ryan at sabihin nakuha namin yung pipi. Sige. Secretary Ford, pakiusap siguraduhin na ang meeting bukas kay Miss Jones ay magiging perpekto. Ito ay maliit na tanda lamang ng aking pasasalamat. Mr. Land, walang anuman. Naayos ko na ang lahat sa staff ni Miss Jones. Bukas ng 3:00 ng hapon kapag nakipagkita ka sa kanya, kanselahin niya ang investment pullback sa Land Group. Salamat, mabuti kang mababayaran kapag naayos na ito. Gabi na, aalis na ako. Saka nga pala, kapag nakipagkita ka kay Miss Jones, magpakita ka ng buong paggalang or magdudusa ka. Sige, ingat ka sa pag-alis mo. Perpekto. Yung malaking investment mula sa Jones Group ay sa wakas ay magiging akin. Kapag pumirma ako sa formal na kontrata kay Miss Jones bukas, hahawakan ko lahat ng kapangyarihan sa pamilyang Land. Sir, nakuha na namin yung mute. Anong gagawin mo sa kanya? Good, bantayan mo siya. Oh, saka nga pala, alam ba ni Nancy na kinuha natin siya? Malamang, itinago namin siya sa isang tagong lugar. Walang nakakita sa amin. Malamang naghahanap siya sa labas kung saan-saan ngayon. Sige, bantayan mong mabuti yung mute at sundin mo lahat ng utos ko. Copy. Oh, Nancy, simpleng probinsyana ka lang. Paano mo nagawang sirain ang engagement natin at hiyain ako sa publiko? Ngayong gabi pipilitin kitang lumuhod sa paanan ko, kumilos na parang asong sunod-sunuran at magmakaawa sa akin. Ang ibig mong sabihin kinidnap ni Ryan ang tatay ko? Oo, pero may mas malalim pa rito. Inaalam ko pa ang lahat ng detalye. Ba't mag-aaksaya pa ng oras? Nancy, ako na ang kukuha kay Ryan at ikukulong siya agad para sa'yo. Hindi, sa tingin ko dapat... Uy, Nancy, buong araw kang nagsalita ng walang tigil. Bakit ngayong gabi tahimik ka? May hinahanap ka ba? Ryan, ibalik mo ang tatay ko ngayon at baka payagan kitang mamatay ng buo.
Mas matalas ka sa inaakala ko, kaya alam mong ako ang kumuha sa pipi. Mas marami akong koneksyon kaysa sa inaakala mo. Ryan, babala ito. Ibalik mo ang tatay ko sa loob ng 10 minuto o dudurugin kita. Dudurugin mo ako? Ang yabang mo naman, makinig ka. Kita tayo sa abandonadong pabrika sa silangang bahagi ng bayan sa loob ng 30 minuto. Kung duwag ka o magdadala ng pulis, darating ka lang para kunin ang bangkay ng tatay mong pipi. Nancy, ano ang gagawin natin ngayon? Pupunta ba tayo mag-isa gaya ng hinihingi niya? Nasa kanya ang tatay ko. Hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Ryan, pinabayaan kita dahil sa bonda ng ating pagkabata. Pero kung hawakan mo ang tatay ko ngayon, pumipirma ka ng sarili mong death warrant. Adam, sumama ka sa akin sa chemical factory mamayang gabi. Walang problema. Noah, dalhin ang ating mga tao at i-evacuate ang lahat ng kalapit na residente. Mamayang gabi, magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Naiintindihan. Nagtatamad ka? Mas malakas. Mr. Land, sa tingin mo po, darating ba talaga yung babae? Hostage namin ang tatay niya. Mahal na mahal niya ang tatay niya. Darating siya, walang duda. Pero mabangis siyang kalaban. Sapat ba ang lahat ng tauhan natin para ibagsak siya? Kung hindi, gagamitin ko to, gets? Gets? Makinig kayong lahat. Huwag magpigil, paluin ninyo siya ng malakas. Babayaran kayo ni Mr. Land ng malaki pagkatapos. Opo, sir. Mr. Land, nandito ako. Tatay! Talagang naglakas loob ka pumunta. Akala ko magtatago ka sa bahay, umiiyak na parang duwag. Payakin mo ako? Hindi ka karapat-dapat. Nancy, kahit ngayon nagpapakahero ka, maniwala ka sa akin, kaya kong utusan na patayin itong pipi dito mismo sa isang pangungusap lang. May mamamatay ngayong araw, hindi ako. Kundi ikaw. Ako? Masyado kang nanood ng mga short video at nabaliw ka na. Sabihin ko sa'yo, malapit ko nang makuha ang 100 bilyong yuan na investment deal. Kaya kitang durugin na parang insekto nang hindi man lang ako pumapawid. Gets mo? Hindi, Adam, ibaba mo ang tatay ko. Sige. Sinong mga has gumalaw? Nancy, aaminin ko magaling ka lumaban, pero may pera at baril ako. Kapag nasa akin ang mga iyan, kahit gaano ka kagaling, hindi mo ako mapipigilan. Akala mo? Ano ang magagawa mo para pigilan ako? Bitawan mo ako. Patatawarin kita. Kung bibitawan mo muna ang tatay ko. Wala kang chance. Wala kang chance, ah. Kailangan kitang patayin, tapos patayin sila. Sige, pakakawalan ko siya. Pakawalan mo siya. Sir, kung gagawin natin ito, wala nang paraan para pigilan siya. Tumahimik ka. Gawin mo ang sabi ko o papatayin kita. Dad, okay ka lang? Sorry, late ako. Tara na sa ospital. Bitch, pinapahiya mo ako. Impyerno ka. Nancy, Adam! Ngayon nakikita mo ang kapangyarihan ko. Kahit gaano ka kabilis lumaban, hindi ka makakatakas sa bala. Naghahanap ka ng kamatayan? Ako ba, Nancy, minsan talaga hindi ko maintindihan ka. Dapat ikaw na sana ang manugang ng land pero pinutol mo ang engagement natin. Kahit nakatutok ang baril sa'yo, matigas ka pa rin. Sira ba ulo mo? Ikaw ang may sira ang utak. Ang ginagawa mo lang ay magtago sa likod ng yaman ni Lolo Ian para mang-api ng tao. Ano pa bang magagawa mo? Sa tingin mo ba? Huwag mong lokohin ang sarili mo na walang makakapagpababa sa'yo. Tama na. Pumunta ako dito para ayusin ang hidwaan natin, hindi para makinig sa sermon mo. Gusto mong kunin ang pipi na ito? Sige, may offer ako. Lumuhod, yumuko ng 3 beses sa akin at tumahol na parang aso at baka payagan kitang lumabas na buhay. Ako luluhod? Sa tingin ko ikaw ang luluhod at tatahol ka rin. Kahit ngayon nagpapakahiro ka pa rin. Sa tingin mo ikaw si Miss Jones na kayang umutos ng kamatayan ko sa isang salita lang? Ako nga iyon. Ako ang chairwoman ng Jones Group. At isang utos lang mula sa akin ang magpapasya sa kapalaran mo at ng buong land group. Seryoso? Babaeng probinsyana lang na hindi pa nakakita ng malawak na mundo. Sino sa tingin mo ang niloloko mo?
Sa tingin mo karapat dapat ka. Maniwala ka man o hindi, pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Naguhukay ka ng sarili mong libingan at isasama mo ang buong pamilya Land sa iyong pagkawasak. Pagsisisihan mo ito ng hindi na maayos. Tigilan mo na ang walang kwentang yabang. Sapat na ang narinig ko. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Luhod o hindi, luhod at ililigtas ko ang pipi. Kung hindi, bawat lalaki dito ay sasalakay sa'yo at malalaman ng buong lungsod ang mangyayari kapag sumalungat ka sa akin. Ryan. Naisip mo na bang magtaka ng isang bagay? Ano? Isang tao lang ang dinala ko sa pabrikang ito. Sa tingin mo saan galing ang kumpiyansa ko? Hindi ba nakakapagtaka sa'yo kung gaano ako kalmado kahit alam ko na kinidnap mo ang tatay ko? Nung binaril mo si Adam, walang nakarinig sa labas. Anong sinasabi mo? Naalis ko na at pinigilan ko na ang lahat na nakapalibot sa pabrikang ito. Sino ka ba? Miss Jones, sorry po at na-late ako. Patawarin niyo po ako. Dalhin sina Adam at ang tatay ko sa ospital. Sige. Apo ni Ian si Ryan. Dad, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa lahat. Nancy, sino ka ba talaga? Bakit sila sumusunod sa'yo at tinatawag kang Miss Jones? Simple, dahil ako ang chairwoman ng Jones Group, ang humahawak sa iyong buong kapalaran sa aking mga kamay. Kalokohan, hindi ka qualified. Hindi ikaw ang masusunod. Pinatunayan ito ng kapangyarihan. Narinig ko may isang tao na nagbayad ng malaking halaga kay Secretary Ford para bisitahin ang aking kumpanya at mamakiusap na bawiin ko ang pag-withdraw ng investment. Pero hindi mo man lang ako nakilala na nakatayo mismo sa harap mo ngayon. Hindi to totoo. Ayoko maniwala. Paano naman na ang isang probinsyana tulad mo ay si Miss Jones? Huwag mo nalokohin ang sarili mo. Tulad ng sinabi mo, kung probinsyana lang talaga ako, bakit hinugot ng Jones Group ang lahat ng investment sa sandaling tinapos ko ang ating engagement? Nagkataon lang ito, alam ko na. Ang mga talunan lang ang nagloloko sa sarili sa pamamagitan ng mga dahilan. Wala na yang saysay. Pwede kang magsinungaling pero lumampas ka na nang sinaktan mo ang tatay ko. Hindi ka makakaalis dito ng buhay. Putulin ang mga kamay niya. Lumayo ka sa akin, huwag mo akong hawakan, tigil. Lumayo ka sa akin. Tigil. Lolo. Lolo, dumating ka sa tamang oras. Ang putang ito, nagdala ng mga tao dito para patayin ako. Kailangan mo akong ipagtanggol, paluhudin mo siya at humingi ng tawad sa akin. Lolo, bakit mo ako sinaktan? Ano bang mali ang ginawa ko? Tinatanong mo pa? Ito ang lahat ng malulupit at walang pusong ginawa mo. Ano ang ginawa ko? Hindi mo alam. Niloko mo si Nancy, umupa ka ng mga tag para kidnapin si Henry at bugbugin siya. Akala mo ba talaga hindi ko malalaman ang lahat ng ito? Pinalaki kita para maging isang taong may konsensya, tratuhin ang iba ng may kabutihan at bayaran ang bawat kabutihang natatanggap mo. Pero tingnan mo kung ano ka na, malamig ang dugo, malupit at lubos kang nasa itaas ng batas. Lolo, hindi iyan ang totoo. Huwag kang maniwala sa kanya, ako. Tumahimik. Ayaw ko nang marinig ang mga dahilan mo. Lumuhod at humingi ng tawad kay Nancy agad. Lolo, gusto mo bang lumuhod ako at magmakaawa sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Bastardo ka. Hoy, Lolo lang ang tawag ko sa'yo dahil sa respeto, huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, tigilan mo ako sa pag-utos. Ikaw. Linawin ko lang. Malapit ko nang makilala si Miss Jones at kapag napirmahan ko na ang kontrata, ako na ang magpapatakbo ng business circle. Lahat ay yuyuko sa akin. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Walang utang na loob ka. Lakas ng loob mo na sumuway sa akin? Ganyan talaga ginagawa ko, ano naman. Pinamahalaan mo ng sobra. Bawat bahagi ng buhay ko, pinagbawalan mo akong makakita ng ibang babae at lumaban sa iba, pinipilit mo akong maging mahinhin at magpasalamat. Pero alam mo ba kung ano ang bulungan ng lahat sa likod ko? Tinatawag nila akong alipin mo, isang malaking kahihiyan. Bastardo ka, lahat ng aral sa buhay at negosyo na itinuro ko sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Paano mo naging ganyan ang pananaw? Tigilan mo na ang pagpapanggap na banal.
Sa kaibuturan, hindi mo ako nirerespeto. Kung may ibang tagapagmana ang pamilya Land, ang posisyon ng kahalili hindi kailanman mapupunta sa akin. Pinalaki mo lang ako dahil wala kang ibang pagpipilian. Ikaw, Lolo Ian. Ryan, napakaraming isinakripisyo ni Ian para sa'yo, pero hinahamak mo siya. Ano kung gawin ko? Nabubuhay tayo sa ilalim ng batas, hindi ka mangahas pumatay sa akin. Sa tingin mo hindi? Hindi, nakita ko na ang iyong pakana. Lahat ng ito ay bayad na artista. Ibibigay ko sa kanila ang kredito na kakumbinsi ang pagganap nila. Pero ang peke ay laging peke kahit gaano kakagaling gumanap. Wala akong balak na patunayan kung sino talaga ako. Pero para sa isang tulad mong mayabang, ang wasakin ang iyong diwa at iwan ka sa lubos na kawalan ng pag-asa ay mas kasiya siya kaysa saktan lang ang iyong katawan. Ayaw mo pa ring maniwala sa aking pagkatao? Sige, hahayaan kitang masaksihan ang katotohanan. Nawa tawagan si Secretary Ford at sabihin sa kanya na pumunta rito ngayon. Sige. Tingnan mo kung gaano kakagaling magpanggap nito. Tinawagan mo pa si Secretary Ford. Siya ang sekretary ni Miss Jones. Ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon para makilala siya. Walang paraan na matawagan mo siya sa isang tawag lang. Maghintay ka lang at tingnan kung darating siya. Sige, maghihintay ako. Miss Jones, darating siya sa loob ng 10 minuto. 10 minuto, typical na mangmang na taga-probinsya. Headquarters ng Jones Group ay 1 oras na biyahe, minimum. Hindi siya makakarating dito sa loob ng 10 minuto. Kapag nagbigay ako ng direktang utos, 10 segundo ay sapat na para dumating siya. Sige, i-enjoy mo ang huling sandali ng pagyayabang mo. 2 minuto na lang sa iyong 10 minutong timer. Bilang pagsasaalang-alang sa ating pagkakaibigan noong bata, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Lumuhod ka bago siya dumating. O sisiguraduhin kong hindi ka man lang makapagpahinga bilang multo. bastardo ka. Tumahimik ka, marandang gago. Ikaw, Ryan? Naawa talaga ako sa iyo, mas bobo ka pa sa inakala ko. Tigilan mo na ang kalokohan. Mimpa segundo na lang ng iyong 10 minuto. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakapagpatuloy sa pagpapanggap na ito. 5, 4, 3, 2, 1. Tulad ng sinabi ko, tapos na ang oras. Nasaan si Secretary Ford? Hindi na kailangan magmadali, hindi huli ang aking tauhan. Naghintay lang siya para matapos mo ang iyong mayabang na pagsasalita at para mapahiya ka ng lubos. Ganon ba? Nasa siya? Tulungan kita. 3, 2, 1. Sino ang may tapang na humawak kay Miss Jones? Sino ang nangahas na saktan si Miss Jones? Secretary Ford, bakit po kayo nandito? May utos po ba kayo sa akin? Tangina mo! Sir, bakit niyo po ako sinasaktan? Dahil hindi mo nakikita kung sino ang nakatayo sa harap mo. Malinaw kong binalaan ka na huwag mong saktan si Miss Jones. Pero hindi mo lang siya ininsulto, kundi pinagbuhatan mo pa siya ng kamay. Sarili mo ang may kasalanan nito. Sorry Miss Jones, late ako. Patawarin mo po ako. Ano, siya pala si Miss Jones? Sino pa ba ang akala mo ang pinagsisilbihan ko? Imposibleng totoo ito. Paano siya naging si Miss Jones? Miss Jones, wala akong part sa pag-insulto sa inyo. Si Ryan ang may mapangahas na gawa, siya lang ang kumilos ng mag-isa. Wala akong ideya na gagawin niya ito sa inyo, pakiusap, alamin ang katotohanan. Gayunman, nalaman kong ikaw ay kumilos ng mag-isa ng walang pahintulot, nagplano ng pulong sa kanya bukas, at sinuhulan ang mga contact para pumanig sa kanya, sa pag-asang mababago ang isip ko tungkol sa pagbawi ng aking investimento. Hindi po, Miss Jones, may maling pagkakaintindi. Pumayag lang akong makipagkita sa iyo para sa kanya, hindi ko inakala na sasaktan kanya. Papaluhudin ko siya at humingi ng tawad sa iyo ngayon. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod at humingi ng tawad kay Miss Jones. Imposible ito. Babaeng probinsyana lang siya. Paano siya naging Miss Jones? Mali ang intindi mo. Kung determinado kang sirain ang sarili mo, huwag mo akong idamay. Humingi ka ng tawad kay Miss Jones ngayon. Kung magalit siya, ang buong pamilyang Land ay masisira kasama mo. Guwardiya. Hindi, ayaw kong maniwala. Lumayo ka sa akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan.
na sinabi mo na wala akong kapangyarihan sa kapalaran mo at ngayon? Nancy, ako ang tagapagmana ng land group. Hipuin mo ako at pagsisisihan mo. Parang humihingi ka ng kamatayan. Ryan, sana'y nakaakyat ka sa tuktok, ngunit pinili mong hilahin ang sarili mo diretso sa impyerno. Wala nang makakapagligtas sa'yo ngayon. Itapon ang katawan niya sa mga asong kalye. Hindi, wag mo akong patayin. Nancy, alam kong nagkamali ako. Hindi ako makakita ng maayos kanina. Isipin mo ang mga tao nating dating pagmamahal, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kawaan ka? Akala mo karapat-dapat ka? Oo naman, totoo, inaamin ko ang mga pagkakamali ko. Nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng isa pang huling pagkakataon. Tama na. Kalad ka rin niya siya. Wag mo akong patayin. Lolo, tulungan mo ako. Napagtanto ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, iligtas mo ako. Lolo, ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Land. Lolo, pakiusap, magsalita ka naman. Pakiusap, tulungan mo ako. Lolo, wag mong hayaang patayin nila ako. Nancy, ang masamang batang ito ay nagkasala ng hindi mabilang na kasalanan, kamatayan ang nararapat sa kanya, pero dugo pa rin natin siya. Patawarin mo siya, please. Alang-alang sa akin? Opo, patawarin mo po ako. Hindi na ako magkakamali ulit. Lolo Ian, si Ryan ay masyadong matigas ang ulo. Ngayon, hindi lang niya kinidnap ang tatay ko, kundi nagsalita rin siya ng bastos at hindi ka nirerespeto. Magdadala lang siya ng mas malaking kapahamakan sa bandang huli. Tinitiyak ko na hindi siya magiging sakuna. Simula ngayon, nag-aanunsyo ako sa lahat sa Jicheng. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan kay Ryan. Mula ngayon, hindi na siya bahagi ng Land. Ano? Dahil nagmakaawa si Lolo Ian para sa kanya at sinabi ng tatay ko na pakawalan siya, patawarin ko siya ngayong araw. Pero naglakas loob siyang sakta ng tatay ko at walang respeto sa mga nakatatanda, kailangan niyang magbayad ng masakit na kabayaran ngayon. Putulin ang mga kamay niya at bulagin siya. Para hindi na siya muling makasakit ng iba. Nancy, wag mong gawin ito. Dali na siya. Masusunod. Huwag, please. Lolo Ian. Tara na. Pigilan siya. Kasalanan to. Paano naging ganito kasama ang lahat? Ma'am Jones, ano ang gagawin natin kay Ryan? Magtalaga ka ng mga lalaki para bantayan siya. Kung mabuhay siya o mamatay, nasa kanyang sariling karma. Naiintindihan? Pumunta ka sa ospital. Gusto mo bang maghiganti? Doktor, kumusta ang tatay ko? Ang pasyente ay may malawak na pasa sa malambot na tissue, tregong bali sa tadyang, at isang maliit na hiwa sa kanyang pali. Natapos na kami. Pang-emergency na pangangalaga, stable na siya sa ngayon. Buti naman, pwede na ba akong pumasok at makita siya? Oo, pero huwag kang magtagal. Hindi pa tuluyang nawawala ang anesthesia, baka hindi pa siya magising. Sige. Tatay, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat ng paghihirap na ito. Iniligtas mo ako nung mga nakaraang taon at pinalaki mo ako bilang iyong anak. Lagi kong pinangako na kapag umasenso ako, bibigyan kita ng pinakamagandang buhay. Tingnan mo ang lahat ng pinagdaanan mo. Dahil sa akin. Magpagaling ka agad. Kapag gumaling ka na, dadalhin kita sa malayo palayo rito. Lilipat tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Isasama kita sa pamamasyal sa mga bundok at ilog. Gawin mo ang gusto mo. Nancy, may bagong ulat ang ating mga scout. Si Ryan ay dinala ni Leo Evans kanina. Leo Evans? Oo, nalaman ko rin na siya ang utak ng mga kidnapper. Habang ikaw ay abala kay Ryan, si Leo ay palihim na naguutos ng mga atake kaliwat kanan. Kung totoo yan, magtutulungan sila para habulin ako. Bantayan mo sila ng mabuti. Ipaalam mo sa akin kung may magbago. Naiintindihan. Ryan, binigyan kita ng pagkakataon. Sana ay matupad mo ang pag-asa ni Lolo Ian.
Master, uminom po kayo ng tubig at magpahinga po kayo. Buhay pa ba si Ryan? Buhay si Master Ryan. Pero sobrang lala ng tama sa kanya, parang tapos na ang buhay niya. Anong kasalanan? Pinalaki ko siyang maayos mula pa nung bata siya. Hindi ko naisip, magiging ganito siyang thug. Paano ko pa ihaharap ang mukha ko sa iba ngayon? Master, nahimatay si Master. Tulong, may tumulong. Anong nangyari? Hindi tumigil si Master sa pagsasalita tungkol sa batang Master. Hawak ang isang litrato at umiiyak ng walang tigil. Paulit-ulit niyang sinabing nabigo siyang palakihin siya ng maayos at sinaktan ka at si Henry tapos nahimatay siya. Paano nangyari ito? Nasaan ang iba pa sa pamilya Land? Lahat sila nagpi-party sa kung saan. Wala silang pakialam kay Master. Mga bastos. Kaunti na lang ang oras ng pasyente. Sino sa inyo si Nancy? Gusto kanyang makita. Ako yon. Dali, pumasok ka. Lolo Ian, nandito ako. Masasabi mo sa akin ang kahit ano. Nancy, mabait kang babae. Pasensya na. Sana pinakasalan mo si Ryan at namuhay ng mapayapa. Hindi ko inakala na masisira ko ang lahat para sa iyo. At muntik nang mapatay si Henry. Lolo Ian, wag po kayong magsalita ng ganyan. I-save ang iyong lakas at subukang kumapit. Kapag nakaraos ka, tayo. Huli na ang lahat. Alam kong mamamatay na ako. Kung hindi ko ito masabi ngayon, wala na akong ibang pagkakataon. Master, pakiusap po, huwag niyo kaming iwan. Matandang kaibigan, sumuporta ka sa akin sa loob ng mga dekada. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Karangalan ko po, sir. May isang metal na lockbox sa nightstand. Ang passcode ay birthday ni Nancy. Nasa loob lahat. Mga titulo ng ari-arian para sa lahat ng assets ko. Mga stock ng kumpanya. Plus lahat ng personal kong savings. Lolo Ian, ano po ang sinasabi niyo? Sa'yo na lahat yan. Hindi ko ito matatanggap. Sa mga land ito dapat. Ano pa ba ang natitira sa mga land? Si Ryan ay kahihiyan sa buong pamilyang ito. Pinatakbo niya ang kumpanya diretso sa pagkabagsak. Ito lang ang asset na napanatili ko. Hindi karapat-dapat si Ryan na magkaroon nito. Huwag kang magalit. Lahat ng ito. Utang ito sa iyo matapos ang lahat ng pinagdaanan mo. Alam kong hindi mo to kailangan ngayon. Pero ito ang gusto kong iwan sa iyo. Magagamit mo ito para alagaan si Henry. Gastusin mo sa kahit anong gusto mo. O itapon mo na lang kung gusto mo. Mas mabuti pa ito kaysa hayaan ang mga walang hiyang land na bata na makuha ito. Nancy, kunin mo to. Ito ang huling habiling ko. At kayo lahat ay narito bilang mga saksi. Master, isinapuso ko ang lahat. Nancy, may isang huling pabor na hihilingin ko sa iyo. Ano yon? Masama si Ryan pero apo ko pa rin siya. Kung magbabago talaga ang buhay niya, pakiusap, patawarin mo siya. Kung patuloy siyang magdudulot ng gulo, ikaw na ang bahala sa walang utang na loob na apo na ito para sa akin. Gawin mo ang kailangan. Sige, pangako ko sa iyo. Master. Lolo Ian. Cardiac arrest. Kunin ang defibrillator. Dali. Lolo Ian, naalala ko lahat ng hiling na sinabi mo sa akin. At pananatilihin ko ang mana. Hanggat hindi naghahanap si Ryan ng kamatayan, hindi ko siya gagalawin. Magpahinga ka ng payapa, Lolo Ian. Master! Ako na ang bahala sa mga kaayusan ng libing ni Lolo Ian. Miss Jones, namatay ang Master dahil sa galit. Alam ko, huwag kang mag-alala. Titiyakin ko na magkaroon siya ng marangal na paglilibing. Isipa Jones, kailangan mong mag-ingat sa paligid ng madam at ng young lady. Kapag nalaman nila na minana mo ang lahat, hindi nila ito basta-basta palalampasin. Tingnan natin kung kaya nila na agawin ito sa akin. Ang testamento ay pag-aari ni Ian Land na petsahan noong Marso 10, 2026. Ano?
Si tatay ay iniwan ang buong land group at bawat huling bahagi ng kanyang kayamanan sa kanya at sa pipi na iyan, habang ang natatanggap lang namin ay buwanang allowance na 10,000 yuan mula sa pondo ng pamilya. Ang paghahati na ito ay malinaw na nakasaad sa opisyal na testamento ng master. Ayaw kong tanggapin ito. Ganon din ako. Kami ang kanyang pinakamalalapit na miyembro ng pamilya. Paano niya maibigay ang lahat ng ari-arian sa dalawang estranghero? May mali dito. Madam Young Lady, ang mga doktor at nurse ay naroon lahat bilang mga saksi nung binigkas ng master ang kanyang mga huling hiling. Sa alam namin, sinuhulan mo sila para magsinungaling. Eksakto kahit galit siya sa atin, hinding-hindi niya tayo iiwan kahit piso. Si Ryan? Siya dapat ang nag-iisang tagapagmana ng land group. Si Dad spoiled si Ryan buong buhay. Paano naman nawala si Ryan? Tama. Harold, naglingkod ka sa pamilyang ito sa loob ng ilang dekada. Dahil sobrang mahal ni Dad si Ryan, imposibleng wala siyang naiwan. May mali dito. Gawa niya lahat. Malamang minanipulan niya si Lolo para baguhin ang testamento. Tapos ka na? Oo, ano? Hindi ka naman parte ng pamilya namin. Anong karapatan mo na kunin ang ari-arian ng pamilyang land? Dahil hinawakan ni Lolo Ian ang kamay ko habang siya ay humihinga ng huling hininga at ibinigay niya mismo sa akin ang testamento. Kung hindi niyo pinaniniwalaan ang dokumentong binasa ni Harold ng malakas, tingnan niyo. Ang testamento ay nakasulat lahat sa sariling sulat kamay ni Lolo Ian. Bawat salita ay nakasulat ng malinaw sa itim at puti. Kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, maaari ninyong ipa-verify sa mga professional. Paano nangyari ito? Imposibleng totoo ito. At isa pa, opisyal nang itinakwil si Ryan ng angkan. Ilalathala ang anunsyong ito sa buong Jocheng. Paano ito nangyari? Kasalanan mo ang lahat. Tiyak na may ginawa ka para manipulahin si Lolo. Nilandi mo ba siya? Dinaya mo ba si Lolo para palitan ng testamento? Paano mo ako nagawang saktan? Pwede mo akong pagalitan pero si Lolo Ian kakalibing pa lang, paano mo siya nagawang hiyain? Ngayon, turuan kita ng leksyon sa pagiging pabaya mong dila. Mom, Dad! Sinaktan niya ako! Meron akong tatlong anunsyo. Una, si Lolo Ian ay nag-iwan lahat ng mana niya sa akin, kaya legal na akin na ito. Sino mang magtututol dito ay pwedeng kausapin ng abogado. Pero huwag kang makipag-away na hindi ka mananalo. Ikalawa, si Ryan ay walang kinalaman sa lupa. Kung makarinig ako ng sino mang magbanggit ng pangalan niya o pumanig sa kanya mula ngayon, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ikatlo, ang libing ni Lolo Ian ay gaganapin sa loob ng 3 araw. Bawat isa sa inyo ay dapat dumalo. Malinaw ba? Harold, tara na. Bakya, anong pinagmamayabang mo? Hintayin mo lang si Ryan, ibabalik ka niya sa lugar mo agad. Tama. Mr. Evans, nakuha na namin ang impormasyon. Patay si Ian Land ngayong gabi. Lahat ng mana ay napunta kay Nancy Jones. Oh! Wala man lang siyang iniwan kahit isang sentimo sa apo niya? Hindi lang sa apo niya, lahat ng miyembro ng pamilyang Land ay isang buwanang allowance lang na 10,000 yuan mula sa pondo ng pamilya. Nagkagulo ang pamilyang Land dahil dito, pero pinigilan ito ni Nancy Jones sa pamamagitan lang ng ilang matatalas na salita. Na-underestimate ko ang babaeng iyon. Balita galing sa pamilyang Land, ang libing ni Ian ay sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw, interesting. Pagdating ni Ryan, magwawala siya sa sandaling marinig niya ang balitang ito. Mr. Evans, pinatay ni Nancy ang buong pamilya mo at ngayon, baldado na rin si Ryan dahil sa kanya. Magtutulungan tayo sa libing sa loob ng 3 araw at pabayaran natin sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Hindi ko mapapatawad si Nancy Jones sa paglipol sa aking pamilya. Ihanda mo na lahat ng plano natin. Sa libing na iyon sa loob ng 3 araw, hindi ko lang siya pababayaran. Gusto ko siyang patay. Kahit gaano siya ka-impluwensya, negosyante lang siya.
Hindi siya kapantay ng tropa natin. Sige, gagawin ko na agad. Matulog ka ng maayos. Paggising mo, maghihiganti na tayo. Nancy, sa loob ng 3 araw, sisiraan ko ang pangalan mo ng tuluyan. Mata sa mata, buhay sa buhay. Nawawala pa si Ryan, aabalahin ka ba nila? Dad, huwag kang mag-alala. Magiging maayos tayo. Pagkatapos ng libing ni Ian, aalis tayo. Sige. Ma'am, Dad, tingnan nyo. Yung beach at yung pipi ay nakuha lahat ng mana mula kay Lolo. Kinikilabutan ako. Mukha silang napakasaya sa mismong bulwagan ng lamay. Kung nagmana ka ng ganyang kayamanan mula kay Dad, ngingiti ka ng mas malaki kaysa sa kanila. Alam mo ba yon? Iniwan ni Master Land ang lahat ng ari-arian niya sa babaeng iyon. Sandali, wala sa pamilyang Land ang nakatanggap kahit 1 sentimo? Sabi ng chismis, ang iba pang pamilya ay tumatanggap lang ng maliit na buwanang bayad mula sa pondo ng pamilya. Ang sarili niyang apong na lalaki ay walang natanggap kahit 1 sentimo. Hindi ko man lang maisip kung anong panloloko ang ginawa niya para makuha lahat ng perang yon. Sinong makakapagsabi, ang tuso niya nakakagulat para sa isang taong napakabata? Miss Jones, magpahinga ka muna. Buong umaga kang nakatayo. Okay lang ako. Gusto kong manatili at masamahan si Lolo Ian ng maayos. Ano? Wala na si Lolo at iniwan niya lahat ng mana niya sa babaeng iyon? Tingnan mo. Yung matandang yon, hindi ako iniwanan ng kahit anong paraan. Ano bang gagawin ko ngayon? Una, gamitin mo ang katayuan mo sa libing niya sa harap ng lahat ng VIP na negosyo doon. Ibalik mo ang opinyon ng publiko laban kay Nancy at sirain mo ang reputasyon niya. Pagkatapos nun, ako na ang susugod. Pipilitin ko siyang maranasan ang sakit na naramdaman ko bago siya mamatay. Sobrang galit mo sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya patayin? Sinubukan ko na siyang patayin, pero bigo ako. Anyway, susundin na lang natin ang plano. Magpakalat ka ng chismis para mabawi ang lahat. Buhay niya lang ang pakialam ko. Sige. Nancy, babayaran mo ako, may patong na interes. Ito ang bulwagan ng lamay na inayos ni Nancy para kay lolo ko. Oh. Sapat na ba ang mga taong dinala mo? Relax. Si Nancy ay walang iba kundi isang mayamang negosyante. Isang maliit na insekto sa ilalim ng ating mga paa. Sige, pasok na sa loob. Hindi na ako makapaghintay na patayin siya tuluyan. Nancy, sa pagkakataong ito, babayaran mo ang ginawa mo sa aking ama at kapatid. Nandito na sina Nancy, Leo at Ryan. Anong gagawin natin? Inihanda mo ba ang lahat ng ipinagawa ko sa'yo? Handa na ang lahat. Noong una, balak ko silang patawarin bilang respeto kay Lolo Ian. Pero kung patuloy silang lalapit sa sarili nilang kamatayan, sila na mismo ang may kasalanan nito. Simulan na. Lahat ngayon ay dapat maging isang solemne na araw para kay G-Land. Ngunit ang mga buhong na ito ay pumunta rito upang sirain ang lahat. Kaya naman, sa ngalan ni Miss Jones, ang bagong pinuno ng pamilyang Land, ipinapahayag ko na ang libing ay opisyal nang natapos. Lahat lumabas dito ng tahimik. Nancy, anong balak mo? Ito ang libing ni Lolo. Hindi mo pwedeng basta nalang itigil ang ganito. May respeto ka ba sa kanya kahit kaunti? Eksakto, ipinamana ni tatay ang lahat ng kayamanan sa iyo at sa tatay mo. Aalisan mo ba siya ng marangal na paglilibing na tulad nito? Hindi gagawin ni Nancy ang ganyan. Tiyak na may magandang dahilan. Tigilan mo na ang pagsenyas, Pipi. Sino ang makakaalam ng mga pakana na binabalak mo? Tumahimik. May 10 segundo ka para umalis dito o haharapin mo ang mga kahihinatnan. Lahat huwag umalis. Ito ay isang murang panloloko na ginagawa niya para lolokohin tayong lahat. Gusto kong makita kung ano ang babaeng ito na nandaya ng kayamanan ni Lolo ay kayang gawin. Kaya tumatanggi kang umalis? Sige, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Binalaan mo sila tungkol saan? Balaan sila tungkol saan? Gaano ka ba kalupit, ha? Ryan, kamay mo! Ryan, anong nangyari? Paano mo nasaktan ng ganyan? Dapat mong tanungin si Miss Jones na nandito tungkol dyan. Miss Jones, bakit ganyan ang tawag ni Ryan sa kanya? Ang probinsya ng ito ba ang pinuno ng Jones Group? Tama, siya ang presidente ng Jones Group. Sa lahat ng panahong ito, nagkunwari lang siyang bumalik para ituloy ang ating engagement. Pero ang totoo, dumating lang siya para agawin lahat ng kayamanan ng pamilya Land para sa sarili niya. Nagplano siyang ipahamak ako para makuha ang tiwala ni Lolo at kinumbinsi siya na itakwil ako. Minanipula pa niya siya para baguhin ang kanyang will. At ninakaw ang lahat ng kanyang ari-arian.
Higit sa lahat, siya ang nagtulak kay Lolo sa kamatayan. Mapapatunayan ko ang bawat salita niyan. Talagang walang awa ang babaeng ito. Pinatay niya ang tatay at kapatid ko noong 7 araw lang ang nakalipas. Karapat-dapat lang sa tatay mo iyon. At lalong karapat-dapat ang kapatid mo. Pinatay ko sila para alisin sa mundo ang dalawang halimaw. Puro kasinungalingan iyan. Ang tatay ko ang puno ng barangay at ang kapatid ko ay mabuting tao. Pinatay mo ang mga inosenteng tao at nagdadahilan ka pa. Tama, brutal siya. Huwag kang magpadala sa kanyang maamong muka. Hindi siya nagdalawang isip na lipulin ang mga Evans at susunod naman ang pamilya mo. Inililipat mo lang sa akin lahat ng sisi. Paulit-ulit mo akong tinatawag na mamamatay tao habang nagpapanggap kang santo. Kaya sumumpa ka sa harap ng lahat ng ito na hindi ka pa nakagawa kahit isang maling bagay sa buhay mo. Sige. Pinatay mo ang buong pamilya ko at wala na akong dapat ikatakot. Di sige, hayaan nating makita ng lahat dito kung anong klaseng mabuting tao talaga sila. Leo Evans, kilala mo ba ang mga taong ito? Kilala ko siya. Karga ko pa siya. Nung bata pa siya. Leo, ang tatay mong punong barangay ninakaw ang 16 hektarya ng lupa ko, kailan niya ibabalik? Ang kapatid mong si Kyle ay ginahasa ang anak ko. Nabaliw siya dahil doon. Paano mo ito aayusin? Tigilan mo na ang kalokohan. Gagawin ba ng tatay ko at kapatid ko ang ganon? Paano mo yan itatanggi? Lahat ng ebidensya mula sa kaso ng anak ko ay nakakulong pa sa istasyon ng pulis. Gusto mo bang ilabas ko para makita ng lahat? Wala kang hiya. Nakalimutan mo bang wala ka sa bayan ng ilang taon at ang kapatid mong si Kyle? Kung hindi niya sinubukang patayin si Henry, hindi kailanman sasaktan ni Nancy siya. Bawat isa sa pamilya mo dapat lang sa inyo yan. Wow, yun pala ang buong kwento. Tinatawag nila si Miss Jones na killer, pero siya ang tunay na kriminal. Tama? Kahit na ang pamilya ni Leo ay may nagawang mali, wala siyang karapatang magsagawa ng sariling hustisya. Pero sa paggawa niya niyan, para rin siyang mamamatay tao. Oh, noong kinidnap mo, ang tatay ko at umupa ng mga hitman para patayin ako. Bakit walang tumawag na illegal na vigilante violence? Nakalimutan mo ba kung ano ang nagtulak kay Lolo iyan sa kanyang libingan? Gusto mo bang dalhin ko ang lalaki na kumidnap sa tatay ko dito para tumestigo laban sa iyo? Tigilan mo na ang kalokohan mo. Pumunta ako dito ngayon para maghiganti. Akala mo mapipigilan mo ako? Meron kang dalawang pagpipilian. Ibigay mo ng kusa ang iyong mana o mawawalan ka ng buhay dito mismo. Mawawalan ako ng buhay? Akala mo kaya mo yan? Siyempre kaya ko. Kahit gaano ka kalakas, negosyante ka lang. Akala mo kaya mong lumaban sa serious society? Takbo! Serious society, ha? Ang tapang mo. Pero curious ako, kapag nakilala mo na ang taong iyon, maglalakas loob ka pa bang kausapin ako ng ganyan? Jordan, okay ka ba? Leo, sinira mo ako. Jordan, hindi ko sinasadya. Leo, sa tingin mo ba talaga na may karapatan kang parusahan ako? Sino ka ba talaga? Ang alam lang ng lahat, ako ang pinakamayaman sa Jecheng. Halos walang nakakaalam na hawak ko ang kapangyarihan sa underground at sa lehitimong negosyo. Ako ang reyna ng Jecheng. Ang reyna ng Jecheng? Nancy Jones? Miss Jones? Miss Jones, ikaw ang reyna ng Jecheng. Hindi ka naman ganap na tanga, pero huli na ang lahat. Akala mo, sa pakikipag-team up kay Scarface ay ibabagsak ako? Hindi mo alam na pinapanood ko. Bawat galaw mo. Pinapasok kita dito ng sadya para maayos ko ang lahat ng luma at bagong alitan sa iyo ng sabay-sabay. Mga gwardya, hilahin siya at itapon sa mga pating. Miss Jones, sorry po. Hindi ko alam na ikaw ang reyna. Pakiusap, patawarin mo ako. Si Ryan ang may pakana nito. Siya ang nag-udyok sa akin. Wala akong kasalanan dito. Duwag kang duwag na hayop. Nasaan ang tapang mo? Tigil mo yan. Mandaraya kang walang hiya. Pinaikli mo ang buhay ng lolo mo sa maagang libing tapos babalik ka para awayin ang mana ng pamilya. Wala kang bayag at lubos na walang hiya. Anak ng puta. Bastardo. Oo, hindi ko talo si Miss Jones pero wala kang iba kundi talunan. Miss Jones, hayaan mo akong turuan ng batang walang utang na loob ng isang malupit na leksyon. Gaganti ako para sa'yo. Ryan! Anong ginagawa mo? Tigilan mo ang pambubugbog sa anak ko. Lumayas ka.
Wala pang utos si Miss Jones, wala kang pakialam dito. Nancy, pakiusap. Hindi ko na ulitin. Patawarin mo ako ngayon, pakiusap. Naalala ko minsan na kitang pinatawad. Alam ko, sorry na. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para kay Lolo Ian. Basta patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Talaga? Oo. Inutusan ako ni Lolo Ian na patayin ka bago siya mamatay. Ano? Paano nangyari iyon? Paano nagawa iyon ni Lolo? Tiyak na nagsisinungaling ka. Kailangan ko bang magsinungaling sa'yo? Ryan, sinabi ni Lolo Ian na hahayaan ka lang basta hindi ka magkakaproblema. Pero dinala mo si Leo para gumulo sa bulwagan ng lamay at siniraan mo ang tatay ko at ako sa harap ng maraming tao. Kaya sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba talaga makakalabas ka ng buhay ngayon? Adam, dalhin mo si Leo at si Scarface diretso sa police station. Ang mahabang listahan ng kanilang mga krimen ay sapat na upang ikulong sila habang buhay. Para kay Ryan, pipilayin ko ang kanyang mga binti at isa pang kamay. At itatapon ko siya palabas ng J-Cheng saka ipatapon siya rito ng tuluyan. Sige. Nancy, dating fiancé mo ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakikiusap ako sa iyo. Nancy, pakiusap. Tatay, tulungan mo ako. Ngayon ang libing ni Lolo Ian at ayaw kong magpadanak ng dugo dito. Dahil dugo ka pa rin ng mga land, lumuhod ka at magbigay galang ka sa kanya. Sige. Lolo Ian, tinupad ko ang lahat ng pangako na ginawa ko sa'yo, ngunit talagang ayaw kong panatilihin ang mana na ito para sa akin. Ang kayamanang ito ay iniwan sa akin ni Lolo Ian. Sa harap ng bawat isa rito, opisyal kong ipinapahayag idodonate ko ang bawat sentimo nito sa charity. Lahat ng pondo ay mapupunta sa mga tao na nakaranas ng paghihirap tulad ng naranasan ng tatay ko. Ang galing! Nancy, ipinagmamalaki kita. Mr. Jones, ayon sa narinig ko, iniwan sa iyo ni Master Land ang isang kayamanang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Bakit mo piniling ibigay lahat iyon sa charity? Hindi naman talaga sa akin ang yaman na ito. Bukod dito, ginagawa ko lang ang huling hiling ni Grandpa Ian. Nandito na sila. Nancy, nandito ka na. Nakita namin lahat sa balita. Pinalayas mo ang mga masasamang tag para sa amin. Hindi na tayo aapihin ulit. Mga kababayan, mananatili kami sa nayon. Kung may nangangailangan ng tulong, pumunta lang kayo sa amin kahit kailan. Ang galing. Tara, pumasok na tayo. Tatay, hindi na tayo aalis dito. Mamumuhay tayo ng payapa. Masayang buhay dito. Ang pinakamagandang bagay na ginawa ko ay ang pagsagip sa iyo, aking mabuting anak. Tatay, sobrang swerte ko na ikaw ang tatay ko.